Magandang araw, narito na ang mga balitang hatid sa inyo ng Your TV Balitang Tapat ngayong tanghali. Kami ang inyong magiging tagapaghatid balita, ako si Mia Layagi. At ako naman si Dan Villegas para sa detalye ng mga balita. Sa inilabas na report ng Department of Migrant Workers, walang nasaktang mga Pilipino sa nangyaring lindol sa Japan nitong ika-3 ng Hunyo at sa nangyaring pagguho ng gusali sa Jeddah, Saudi Arabia noong ika-31 ng Mayo. Ang detalye ng balita sa aking report. Walang naitalang ulat na Pilipinong nasugatan o nadamay sa lindol na yumanig sa Noto Peninsula sa Japan kaninang umaga, gayon din sa nangyaring pagguho ng isang infrastruktura sa Jeddah, Saudi Arabia ayon sa Department of Migrant Workers. Iniulat ng Japan Meteorological Agency na ang lindol na naitala sa 4.8 magnitude ay naganap noong 6:40 AM sa labas ng Noto Peninsula na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Ishikawa Prefecture sa Honshu, isang pangunahing isla ng Japan. Mahigpit na nakikipagtulungan naman na ang MWO Osaka at ang otoridad ng Japan sa mga Filipino communities upang tiyakin ang kaligtasan at katayuan ng mga overseas Filipino workers sa rehiyon. Samantala, wala nang naitalang nasaktan ng mga Pilipino o OFWs sa nangyaring pagguho ng isang gusali sa Jeddah noong ika-31 ng Mayo. Sinabi ng MWO Jeddah kay Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Kakdak na binisita nila ang lugar ng insidente at ilang kalapit na ospital upang suriin kung may mga Pilipinong dadalhin o dinala doon para gamutin. Ayon naman sa ilang report ng local media sa lugar na hindi bababa sa 8 tao ang nailigtas mula sa gumuhong infrastruktura. Sinisiguro naman ng MWO Jeddah na patuloy nilang imomonitor ang sitwasyon at ang pakikipag-ugnayan sa Jeddah Police, Medical at Emergency Services para tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino. Para sa Your TV News, Dan Villegas sumasaludo sa bawat Pilipino. Formal nang nagsumite ang Department of Interior and Local Government ng kasong graft kontra kay Bamban City Tarlac Mayor Alice Guo. Kasunod ito ng pinaghihinala ang pagkakasangkot niya sa isang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa kanyang nasasakupang lugar na na-raid noong ika-13 ng Marso. Ayon kay DILG Undersecretary Juan Victor Llamas, nag-ugat ang isinampang reklamo sa pag-issue ng alkalde ng permit sa Hongsheng Gaming Technology Incorporated kahit kulang ang mga requirements at expired na ang lisensya nito mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ayon sa DILG, ang isinampang kaso ay maaaring makapagpatuloy na sa preventive suspension ni Guo na nauna nang inirekomenda ng ahensya dahil sa mga umano'y ugnayan ng alkalde sa mga illegal na POGO activities sa kanyang bayan. Matatandaan na nito lamang Marso, ni-raid ng mga otoridad ang isang lupain sa ilalim ng Zunyuan Technology Incorporation na sinasabing may kaugnayan sa POGO kung saan 600 Pilipino at foreigners ang na-rescue. Para naman sa iba pang balita, bumisita sa bansa si Ukrainian President Volodymyr Zelensky para makipagkita kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Malacanang. Dumating sa Maynila si Zelensky noong Linggo ng gabi sa Pilipinas, ngunit bago ito ay lumipad muna ang Ukrainian President sa Singapore kung saan nakipagkita naman ito sa Pangulo at Prime Minister ng bansa. Sa kabila nito, nakipagkita rin si Ukrainian President Zelensky sa Presidente ng Timor-Leste, Indonesia, Defense Secretary ng United States at sa ilang representatives ng US Congress. Ang mga pagbisitang ito ni Zelensky ay upang imbitahan ng mga ito sa Global Peace Summit. Hindi naman itinuturing ng Department of Transportation na mayroon ng transportation crisis sa bansa sa kabila ng pagtatapos ng consolidation period para sa mga public utility vehicles noong katapusan ng Abril. Ayon sa ahensya, sapat lang ang mga bilang ng mga PUVs para punan ang pangangailangan ng mga pasahero. Sa ad ni DOTR Secretary Jaime Bautista, 80% ng mga operators at drivers ay nakapag-consolidate na sa ilalim ng PUV Modernization Program, kaya sapat lamang ang bilang ng mga PUV para sa dami ng mga mananakay sa bansa. Aniya pa, dahil higit pa sa sapat ang bilang ng mga PUV,
kakailanganin pa nga nila na magkaroon ng rationalization sa mga ruta at bawasan ang bilang ng mga bumabiyaheng sasakyan doon dahil marami ito para sa iisang ruta lamang. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa Land Transportation and Regulatory Board para sa route rationalization sa pamamagitan ng Local Public Transport Route Plan o LPTRP. Sa pamamagitan ng LPTRP, matutukoy ang route network, mode at kinakailangang bilang ng mga PUVs sa mga ruta. Magdadagdag naman ang Philippine National Police ng tauhan para magsagawa ng mas masusing pagpapatrol sa ilang lugar at daan dulot ng pagtaas ng mga krimen ng mga riding in tandem sa bansa. Ang detalye ng balita tunghayan sa aking report. Magdadagdag ang Philippine National Police ng mas maraming tauhan ito sa mga major roads para magpatrol at tumugon sa mga ulat ng pagtaas ng krimen ng mga riding in tandem. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jane Fajardo, nasa humigit kumulang na 600 police personnels ang itatalaga upang magpatrolya sa mga kalsada. Aniya na ang mga itinalagang tauhan ng pulisya ay i-assign sa mga lugar na laging ginagawa ng krimen kasama ng mga pagpatay ng mga riding in tandems. Samantala, ang mangyayaring deployment ng mga otoridad ay hindi lamang limitado sa National Capital Region Police Office. Kinilala rin niya ang malalaking kontribusyon ng mga closed-circuit TV camera sa pagtulong sa paghuli sa mga suspect sa krimen. Para sa URTV News, Dan Villegas sumasaludo sa bawat Pilipino. Manatiling nakatutok, magbabalik ang balitang tapat makalipas ang ilang sandali. Sa Green Hills Promenade, Magallanes Paseo Commercial Center o sa TAF, Pasay Rotonda kaya. Sagot yan ng Modero Talent Management Services and Advertising Company by Jovil Joy Modero Reyes. Sa mga nais magpa-billboard, bisitahin lamang ang numerong nasa inyong screen. Tatak Modero, Alagang Modero. Balik tayo sa mga balita. Sa unang Lunes ng buwan ng Hunyo, nakatakdang sumailalim sa yellow alert status ang Luzon Grid. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nasa yellow alert status ang Luzon Grid mula 2 p.m. hanggang 4 p.m. at sa alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Aabot sa 14,080 megawatts lang ang available capacity ng Luzon Grid sa 12,951 megawatts na demand para rito, dahilan para ilagay sa yellow alert ang transmission grid. Ayon sa NGCP, ilan pa sa mga salik na dahilan ng yellow alert ay ang pagbabawas ng power supply ng Masinloc 1 at 2, Calaca 2 at Ilijan A, ang unavailability ng Angat Main dahil sa mababang water elevation at forced outage ng QPPL, Pagbilao 1 at Suwal 2 plants. Sa kabilang banda, nasa normal condition naman ang Visayas at Mindanao grids. Nag-abiso naman ang electric company na Meralco sa posibilidad ng rotational power interruption sakaling kakailanganin dahil sa mababang supply nito. Samantala, nagmarka ng isang makabuluhang tagumpay laban sa mga operasyon ng iligal na droga ang National Capital Region Police Office matapos masamsam ang nagkakahalaga na 85 million pesos na mga iligal na droga na nasa pagmamayari ng isang suspect sa Makati City. Ang detalye ng balita sa aking report. Nasabat ng mga pulisya ang tumitimbang na 12.5 kilograms na shabu at kush na nagkakahalaga ng 85 million pesos sa isang condominium sa Makati City. Arestado ang suspect na kinilalang si Aureo Cabos Jr. E. Alota matapos makapag-issue ng warrant of arrest ang National Capital Region Police Office sa paglabag nito sa Section 11 at 12 ng Republic Act 9165. Naisagawa ang operasyon sa koordinasyon ng Regional Special Operations Group, Regional Intelligence Division, Regional Drug Enforcement Unit, Special Drug Enforcement Unit ng Makati CPS, Makati SWAT, Makati Substation 6, Makati CPS, at Philippine Drug Enforcement Agency. Ilan sa mga nasamsam na mga pulisya ay ang 24 na malalaking vacuum-sealed plastic sachet na naglalaman ng shabu, 2 medium-sized na self-sealing plastic sachet
na naglalaman ng tinatayang timbang na 400 gramo ng shabu, 3 maliliit na plastic ng shabu, 2 medium-sized na self-sealing plastic sachet na naglalaman ng kush, drug paraphernalia, ilang identification cards at bank cards, at susi ng sasakyang blue sedan na may plate number na NCD7353. Dinala na sa tanggapan ng RSOG-RID NCRPO ang naarestong suspect at ang mga na-recover na ebidensya para sa dokumentasyon at tamang disposisyon ng kaso. Para sa URTV News, Dan Villegas sumasaludo sa bawat Pilipino. Para naman sa ulat panahon, 3 weather systems ang inaasahang makakaapekto sa bansa ngayong Lunes, ika-3 ng Hunyo, na maaaring magdala ng mainit na panahon o mga pag-ulan sa ilang lugar. Ang kabuuang detalye sa lagay ng panahon, tunghayan sa report na ito. Sa weather forecast ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, patuloy pa rin na magiging pag-iral ng easterlies o ang hangin na mula sa Pasipiko sa malaking bahagi ng bansa. Magiging dahilan ito ng mainit na tanghali na may malaking tsansa ng mga pag-ulan sa hapon at gabi, dala ng mga localized thunderstorms. Makakaapekto naman sa ilang bahagi ng Batanes at Babuyan Islands ang namumuong kaulapan sa bandang extreme northern Luzon na bahagi ng frontal system. Ayon sa PAGASA, maaari pa ring makaapekto ang frontal system na ito hanggang sa susunod na mga araw na maaaring magdulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa malaking bahagi ng northern Luzon. Nag-abiso na rin ang ahensya tungkol sa maaaring maging epekto ng hanging habagat, lalo pat opisyal nang nagsimula ang panahon ng tag-ulan sa bansa. Ng Northern Luzon, posible ding umiral muli ang southwest monsoon o hanging habagat sa mga susunod na araw na maaaring magdala ng kalat-kalat na mga pag-ulan at maulap na kalangitan, partikular na sa may bahagi ng Ilocos Region at dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Sa kabila ng mga inaasahang mga pag-ulan, wala pang nakikita ang pag-asa na may namumuong low pressure area kung kaya't maliit lamang ang posibilidad ng pagkakaroon ng bagyo hanggang sa susunod na 3 araw. Kaugnay nito, mga localized thunderstorms lang ang inaasahang iiral sa bahagi ng Visayas at Mindanao Region. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino. Para naman sa balitang abroad, patay ang isang firefighter habang nirescue ang mga residente sa isang bayan sa Germania dahil sa matinding pagbaha doon. Kaugnay nito, naantala naman ang biyahe ng isang tren sa lugar matapos magkaroon ng sira ang riles nito. Narito ang report. Patay isang firefighter at naantala naman ang biyahe ng isang tren dulot ng malakas na pag-ulan at pagbaha sa southern Germany. Na-recover ang bangkay ng bumbero pagkatapos tumaob ang inflatable watercraft na sakay ng 4 na bumbero habang binabaybay nila ang baha para mailigtas ang mga residente sa isang bayan sa southern Germany. Isang long-distance train naman ang nagdiskalerado matapos gumuho ang lupa sa ilalim ng isang seksyon ng riles nito. Wala namang naitalang sugatan sa 185 pasahero na sakay ng tren. Samantala, tumigil naman ang trapiko sa mga ruta kabilang ang mula sa Munich hanggang Berlin, Stuttgart at ang Swiss city ng Zurich. Para sa EuroTV News, Dan Villegas sumasaludo sa bawat Pilipino. Para naman sa balitang sports, Filipino represent. Dahil sa pagpasok ng buwan ng Hunyo, mas marami pang panalo ang naiuwi ng mga atletang Pinoy mula sa iba't ibang kompetisyon sa larangan ng sports. Sino-sino ang mga Pilipinong manlalarong taas noong binitbit ang watawat ng Pilipinas ngayong linggo at kung saan pa nila ito ibabandera, alamin sa report na ito. Buwan naman kung maituturing sa pagpasok ng Hunyo ang samut-saring panalo ng mga manlalarong Pilipino mula sa iba't ibang larong pampalakasan ngayong linggo. Nauna na rito ang naging laban ni Filipino boxer Carlo Paalam sa 2nd World Boxing Qualification Tournament para masiguro ang kanyang pagbabalik sa entablado ng Summer Olympics. Matapos ang laban kontra sa Chin Siwak ng India sa men's 75 kg semifinals ng naturang kompetisyon, nasungkit ni Paalam hindi lamang ang panalo kundi maging ang kanyang pwesto para makalahok sa nalalapit na 2024 Paris Olympics. Dahil dito, sigurado na ang muling pagtungtong ni Paalam sa Olympics bilang ika-14 na Pilipinong pasok sa darating na palaro kung saan matatandang naiuwi niya ang pilak na medalya mula sa nakaraang Tokyo Games.
Hindi rin nagpahuli ang Pinay boxer na si Hergy Bakdayan na nakasungkit din ng panalo para makahabol sa hanay ng mga Pilipinong sasabak sa Summer Games. Sa quarterfinal ng kaparehong boxing tournament, wagi si Bakdayan via unanimous decision kontra Marielis Iriza ng Venezuela sa Women's 75 kg event. Kasunod ng panalo, napasa kamay ni Bakdayan ng isa sa 4 na Olympic ticket sa kanyang weight class at ngayon ay ang ika-5 Pilipinong boxer at ika-15 Pinoy na sasabak sa Paris Games. Samantala, sa larangan naman ng basketball, panalo muli ang Philippine Basketball Team for Boys sa 13th ASEAN School Games sa Da Nang, Vietnam. Sa score na 75-67, kinobra ng Team Pilipinas ang panalo kontra Indonesia na kanilang ikalawang sunod na panalo mula noong magsimula ang kompetisyon noong unang araw ng Hunyo. Bigo naman sa una nilang laban ang girls team, ngunit inaasahang makakabawi sa susunod na laro. Sa kabilang banda, 3 medalya naman ang naiuwi ng Philippine Sambo Team mula sa 2024 Paris Sambo Grand Prix. Tagumpay na nasungkit ni Chino Tanconchan ang gintong medalya mula sa men's 98 kg division. Ginto rin ang naselyuhan ni Aislinn Yap sa women's 80 kg event, habang tansong medalya naman na nakuha ni Mark Strigel sa men's 71 kg division. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino. At para naman sa ating balitang entertainment, ipinanganak na ng aktres na si Maha Salvador ang kanyang first child nitong Biyernes. Isa ng opisyal na ina ang aktres na si Maha Salvador matapos nitong isilang ang kanyang firstborn. Ang aktres na naka-admit pa sa isang ospital ay nagpakita ng kanyang sarili na hawak ang kanyang anak kasama ang asawa ni si Rambo Nunez sa pamamagitan ng kanyang Instagram page noong Sabado, June 1. Sa post nilagay ni Maha rito ang caption na R. Maria. Nagbahagi din naman ng kanyang congratulatory messages ang mga aktres na sina Angelica Panganiban, Kim Chiu, Melay Cantiveros, Pauline Luna, Maine Mendoza at Nadine Lustre. Matatandaan na 2 beses nagpakasal sina Maha at Nunez noong 2023, unang beses sa isang civil ceremony noong Pebrero at ang pangalawa sa Bali, Indonesia noong Hulyo. At yan ang mga iinit na balita ngayong tanghali. Hatid sa inyo ng Balitang Tapat. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang aming official website, yourtvph.com. Maaari nyo na rin mapanood ang Balitang Tapat at ang iba pang mga programa ng EuroTV News sa Pinoy Extreme Channel. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli, ako si Mia Layagi. At ako naman si Don Villegas. Para sa patas at tapat na pagbabalita, ito ang EuroTV Balitang Tapat. Sumasaludo sa bawat Pilipino.